Nang mapansin naman ng Martial Emperor Realm Expert ang kanilang reaksyon ay agad itong napangiti bago nagpakilala sa pangalang Shu Chen. Ipinaliwanag niya rin na siya ang ipinadala ng 5 elders upang subukan ang mga bagong disciples kaya naman ang pagsubok na kanyang ihahanda ang magsisilbing batayan kung ilan ang Blue Dragon badges na matatanggap ng bawat isa. Pagkatapos naman marinig ang mga salitang iyon ay agad na lumapit si Lin Zi at ipinakilala ang kanyang sarili kahit hindi naman siya tinatanong. Gayunpaman nang malaman naman ni Shu Chen ang pangalan nito ay kaagad itong natuwa at nagpaabot pa ng ilang mga papuri. Ayon sa kanya ay may espesyal na bilin ang 5 elders tungkol kay Lin Zi dahil kinikilala nila itong isa sa super genius ng Mystic Spirit Sect. Matapos naman ang mahabang pagpapaliwanag ay nagsimula ng ilahad ni Shu Chen ang tungkol sa mind-seducing ancient bamboo forest. May kakayahan daw itong subukan ng determinasyon ng isang nilalang sa pagtahak sa landas ng pagiging cultivator at idinagdag pa niya na ang tanging kailangang gawin ng mga disciples ay magpatuloy sa paglalakad sa loob nito. Ang pinakadulo daw ng mind-seducing ancient bamboo forest ay aabot sa ika-1,000 hakbang at ang bawat hakbang na mararating ng disciple ay may katumbas na gantimpala. Habang mas malayo ang kanilang marating ay mas mataas din ang kanilang matatanggap kaya tandaan daw iyon ng lahat. Pahabol pa ni Shu Chen na ang disciple na makakakuha ng ikatlong pinakamalayong distansya ay makatatanggap ng isang Blue Dragon badge. Ang pangalawa naman na may pinakamalayong mararating ay magkakamit ng 4 na Blue Dragon badges habang 15 Blue Dragon badges naman daw ang mapupunta sa magiging top 1 ng kompetisyon. Bukod pa rito ay mayroon ding espesyal na gantimpala para sa sinumang magtatagumpay na maabot ang ika-1,000 hakbang gayong mula raw nang maitatag ang Mystic Spirit Sect ay wala pang disciple na nakagawa na maabot yun. Unti-unti namang lumiwanag ang mga mukha ng mga disciples matapos marinig ang mga gantimpalang naghihintay sa kanila dahil sa kanilang pananaw ay isa itong pambihirang pagkakataon upang makakuha ng Blue Dragon badges nang hindi na kinakailangan pang makipaglaban. Napansin naman ni Shu Chen ang pagiging kampante ng karamihan kaya agad niya silang pinaalalahanan tungkol sa tunay na panganib ng mind-seducing ancient bamboo forest. Bagamat wala raw magaganap na madugong labanan dito ay hindi nangangahulugang ligtas ang lugar dahil ang mga martial artist na kulang sa sapat na martial will ay maaaring mabigo at humantong sa pagsabog ng kanilang sariling katawan. Mabilis na naglaho ang kasiyahan ng maraming disciples nang matuklasan iyon at ang pananabik na bumalot sa kanila kanina ay agad napalitan ng pangamba. Nang makita naman ni Shu Chen na naunawaan na ng lahat ang sitwasyon ay agad niyang tinanong kung sino ang nais maunang sumubok pero walang sino man ang kusang naglakas ng loob sa halip ay nagsimula pa silang magturuan. Pagkalipas naman ng ilang sandali sa gitna ng pagtuturuan ay may isa ng disciple ang humakbang mula sa karamihan at iyon ay si Wang Hu na kilalang kilala ng lahat dahil sa dami ng mga disciple na napaslang nito. Pagkatapos ng maikling paghahanda ay agad siyang nagtungo sa pasukan ng mind-seducing ancient bamboo forest at nagsimulang tumakbo. Makikita sa kanyang mukha ang matinding kumpiyansa habang mabilis niyang nilalakbay ang landas. At hindi rin nagtagal ay narating niya ang ika-200 hakbang kaya nagsimula ng magkagulo ang mga disciple. Subalit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay biglang nahirapan ng makausad si Wang Hu at kahit ilang ulit pa niyang sinubukang magpatuloy ay wala nang naging silbi pa ang kanyang mga pagsisikap. Sa huli ay tinanggap na lamang niya ang resulta at kusang umatras habang sinasabi na hindi pala raw madali ang iniisip niya. Nagpakita naman ng pagpapahalaga si Shu Chen sa ipinakitang tapang ni Wang Hu kaya bilang gantimpala ay agad niya itong hinagisan ng 100 Xiantian pills. Halos hindi naman makapaniwala si Wang Hu sa kanyang natanggap kaya paulit-ulit siyang nagpasalamat kay Shu Chen. Sa kabilang banda naman ng tagumpay ni Wang Hu ay nagsilbing dahilan upang magkaroon ng lakas ng loob ang iba pang disciples kaya isa-isa na silang nagsimulang sumubok at umaasang makakakuha rin ng gantimpala. Ngunit hindi nga lamang lahat ay naging matagumpay dahil ang ilan ay nasilaw lamang sa mga kayamanang naghihintay at hindi naunawaan ang tunay na panganib ng lugar. Pagkapasok pa lamang nila sa mind-seducing ancient bamboo forest ay agad nang sumabog ang kanilang mga katawan. Maging isang hakbang ay hindi nila nagawang maabot kaya nayanig ang buong lugar ng masaksihan ng lahat ang nakakatakot na eksena. Maraming disciples ang agad na napaatras at nawalan ng lakas ng loob na sumubok. Muli namang nagsalita si Shu Chen upang ipaliwanag na normal lamang ang ganitong pangyayari gayong bawat taon ay may mga disciples na namamatay dahil inuuna nila ang gantimpala kaysa sa pagpapatatag ng kanilang martial will. Nagpatuloy pa rin ang kompetisyon sa kabila ng mga nangyari at may ilan pang naglakas loob na pumasok ngunit kagaya ng mga nauna ay hindi rin nila naunawaan ang sarili nilang limitasyon. Paulit-ulit na nasaksihan ng lahat ang pagsabog ng mga katawan sa loob ng kagubatan at makalipas ang ilang sandali ay 58 disciples na ang nakasubok at 8 sa kanila ang tuluyang nasawi ang buhay. Unti-unti namang nabawasan ang bilang ng mga nais sumali hanggang sa ang matira na lamang ay ang mga kinikilalang top geniuses ng bagong henerasyon. Sa mga ito ay wala pang ni isa ang sumusubok pero hindi rin nagtagal ay nawalan ng pasensya si Xiao Yanhi at nagpasyang siya na ang magpapakita ng kanyang kakayahan. At bilang top 1 genius ng mga bagong disciples ay nais niyang patunayan kung bakit siya ang pinakamalakas sa kanilang hanay.
Wala nang sinabi pa si Xiao Yanyi at agad na pumasok sa mind-seducing ancient bamboo forest at sa isang iglap ay nalampasan niya ang unang daang hakbang. Kasunod nito ay mabilis niyang narating ang ikatlo at ikaapat na raang hakbang na tila ba walang anumang hirap. Tanging nang makarating siya sa bahaging iyon ay saka pa lamang nagsimulang bumagal ang kanyang pag-usad. Makikita na pinipilit na niya ang sarili upang makapagpatuloy pa kaya mas lalong humanga ang mga disciples sa kanyang ipinamalas. Sa kanilang palagay ay napakataas na nang narating ni Xiao Yanyi at karapat-dapat lamang siyang tawaging top 1 genius ng mga bagong disciples. Subalit iba naman ang pananaw ni Xiao Yanyi dahil para sa kanya ay hindi pa yun ang kanyang tunay na limitasyon. Kaya naman walang pag-aalinlangan niyang inilabas ang kanyang martial spirit na isang 8th grade yellow rank green kilin. Paglabas pa lamang ng martial spirit niya ay agad na naramdaman ng lahat ang malaking pagbabago sa kanyang katawan at muling bumilis ang kanyang pag-usad sa loob ng mind-seducing ancient bamboo forest. Hindi nagtagal ay matagumpay niyang narating ang ika-490 hakbang na naging dahilan upang mapahanga pa ng lubos ang lahat ng disciples na naruroon. Sa lahat ng mga naunang sumubok ay si Xiao Yanyi ang may pinakamataas na naabot kaya naman hindi maiwasan ng marami na humanga sa kanyang ipinakitang talento. Pagkatapos ni Xiao Yanyi ay sunod-sunod na ring sumubok ang kanyang mga kasamahan na sina Mu Yanglo, Jin Hao, at Wang Chu. Bagamat hindi nila nalagpasan ang record ni Xiao Yanyi ay hindi rin naman nagkalayo ang kanilang mga naging resulta. Dahil sa ipinakita nilang kahusayan ay natuwa si Shu Chen kaya naman ginantimpalaan silang 4 ng tig-100 Xiantian pills. Nang matanggap naman ni Xiao Yanyi ang kanyang gantimpala ay agad niyang ibinaling ang tingin kina Chuyun at Xiaoleng. Makikita sa kanyang mukha ang matinding pagmamataas habang walang tigil na pinaparinggan ang dalawa. Sa kanyang pananaw ay imposibleng malimpasan nila ang kanyang naging resulta dahil pareho lamang daw ang mga ito na tagasunod ng basurang si Qin Yan. Nagalit naman agad si Xiaoleng sa mga narinig niya pero agad siyang pinakalma ni Chuyun gayong hindi raw maganda na kalabanan nila ang grupo ni Linzi lalong-lalo na nasa panig nito ang isang martial emperor realm expert. Sa kabilang banda naman ay hindi nagustuhan ni Hulong ang pag-uugali ng mga hangal kaya agad niyang sinita ang grupo ni Xiao Yanyi. Ayon kay Hulong ay wala silang dapat ipagmayabang dahil ni hindi man lamang nila naabot ang kalahati ng mind-seducing ancient bamboo forest. Kasabay nito ay malakas siyang tumawa at diretsahang sinabi na dapat silang mahiya dahil sunod-sunuran lamang sila sa isang duwag na kagaya ni Linzi. Nang marinig naman iyon ni Linzi ay agad itong nagalit at mariing kinontra si Hulong. Para sa kanya ay hindi siya matatalo rito dahil hindi naman lakas ng cultivation ang sinusukat sa loob ng mind-seducing ancient bamboo forest. Agad naman nagpaabot ng isang hamon si Hulong sa naging sagot sa kanya ni Linzi at ang hamon niya ang magsabay silang sumubok na pumasok sa mind-seducing ancient bamboo forest upang malaman kung sino sa kanilang dalawa ang may mas mataas na martial will. Walang pag-aatubili namang tinanggap ni Linzi ang hamon dahil buo ang kanyang tiwala sa sariling kakayahan at higit sa lahat ay naniniwala siyang malaki ang maitutulong ng kanyang 9th grade yellow rank martial spirit sa loob ng lugar na iyon. Dahil naman sa hamon na binitawan ng dalawa ay lalong naging sabik ang mga disciples na naruroon at nais din nilang malaman kung sino ang tunay na pinakamalakas sa pagitan ng dalawang super genius na parehong nagtataglay ng 9th grade yellow rank martial spirit. Nang makita naman ni Shu Chen ang umiinit na tensyon sa pagitan ng dalawa ay lalo pa niya itong pinalala kung saan agad niyang inanunsyo na ang mananalo sa labanang ito ay makatatanggap ng 1,000 Xiantian pills mula sa kanya. Dahil dito ay lalo pang naging determinado sina Hulong at Linzi na manalo kaya bago magsimula ang laban ay nagkatitigan muna ang dalawa. Hindi rin nagtagal ay sabay na nga silang pumasok sa mind-seducing ancient bamboo forest at sa simula pa lamang ay agad na nilang ipinakita ang kanilang pambihirang talento. Sa loob lamang ng maikling panahon ay mabilis nilang narating ang ika-400 hakbang na naging dahilan upang muling mamangha ang lahat ng nakasaksi. Nagpatuloy ang kanilang pag-usad hanggang sa marating nila ang mahigit 850 hakbang. Doon ay nagsimula nilang maramdaman ang nakakatakot na pressure ng lugar at napilitan silang pareho na ilabas ang kanilang martial spirit. Paglabas naman ng martial spirit ni Linzi ay muli siyang nakapagpatuloy at matagumpay na naabot ang 879 na hakbang. Samantala nang si Hulong naman ang sumubok na habulin ang kanyang naging record ay hindi na niya kinayang lampasan ang nakakatakot na pressure kahit pa inilabas na niya ang kanyang martial spirit. Sa huli ay tuluyan siyang napatalsik palabas ng mind-seducing ancient bamboo forest habang matagumpay namang narating ni Linzi ang ika-900 hakbang na agad nagdulot ng matinding pagkabigla sa lahat ng disciples. Dahil sa kanyang tagumpay ay mabilis niyang sinamantala ang pagkakataon upang makabawi sa mga naunang pangmamaliit ni Hulong at walang pag-aalinlangan niyang idineklara ang sarili bilang tunay na numero 1 sa hanay ng mga bagong disciples ng Mystic Spirit Sect. Hindi naman tumutol si Hulong sa mga sinabi ni Linzi dahil hindi kagaya ng ugali nito ay marunong siyang tumanggap ng pagkatalo kaya pinili na lamang niyang manahimik. Maya-maya pa ay nagsalita na ulit si Shu Chen at sinasabi niya na bilang naatasang representante ng Mystic Spirit Sect ay idinideklara niya bilang top 1 nanogram mind-seducing ancient bamboo forest si Linzi.
At dahil daw doon ay dito mapupunta ang 15 Blue Dragon Badges kahit hindi pa naman natatapos ang kompetisyon. Agad naman na nagpasalamat si Lindsay habang hindi maitago ang kasiyahan sa kanyang mukha pero sa hindi inaasahan na pagkakataon ay mabilis na naudlot ang kanyang pagkagalak. Isang pagtutol mula kay Chin Yan ang narinig ng lahat at agad iyong nakakuha ng atensyon ng lahat. Diretsahang sinabi ni Chin Yan kay Shu Chen at kay Lindsay na tigilan na nila ang kanilang kahibangan dahil hindi pa tapos ang kompetisyon at marami pang disciples ang hindi sumusubok. Sa ginawang pagsiti naman ni Chin Yan ay agad na nabigla ang lahat ng naruroon dahil hindi nila inaasahan na may maglalakas loob na kumontra sa harap mismo ng isang martial emperor realm expert. Sa kanilang pananaw ay sapat na ang isang kumpas ng kamay ni Shu Chen upang paslangin si Chin Yan pero lingid sa kanilang kaalaman na wala namang pakialam ang ating bida kahit isa pang martial emperor realm o hangal na elders ng Mystic Spirit Sect ang naririto. Kahit magsama-sama pa ang mga ito upang pigilan ng kompetisyon ay hindi siya natatakot dahil batid ni Chin Yan na ang misteryosong matanda na nakilala niya kamakailan ay nagmamasid lamang sa paligid kaya buo ang kanyang loob na harapin ang sinumang magtatangkang apihin siya. Sa ginawang pagtutol ni Chin Yan ay tuluyan ng lumabas ang tunay na kulay ni Shu Chen dahil agad nitong tiningnan ng malamig ang ating bida at muling tinanong kung talagang tutol ito sa kanilang naging desisyon. Pati si Xiao Yanhe ay nagpahayag rin ng kaparehas na katanungan pero kasabay nito ang sunod-sunod na mga pang-iinsalto. Habang ang lahat naman ay galit na galit sa nangyayari ay nanatili lang nakalmado si Chin Yan at walang kahit katiting na takot na makikita sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali ay binasag na ni Chin Yan ang ingay ng mga hangal at mariin niyang sinabi kay Shu Chen na bagamat ipinadala daw ito upang pangasiwaan ang kompetisyon ay wala naman itong karapatang baguhin ang mga patakaran ng pagsubok. Dagdag pa ni Chin Yan na sa ayaw man o sa gusto ng lahat ay hindi pa rin sigurado na ang hangal na si Lindsay ang tunay na magwawagi dahil marami pang disciples ang hindi sumusubok. Ang mga salita namang binitawan ni Chin Yan ay nagawang patahimikin si Shu Chen dahil batid nitong puro katotohanan ang lahat ng mga iyon. Sa sobrang galit ni Shu Chen ay nagsimula siyang manginig sa galit habang pinipigilan ang sarili na sumabog sa harap ng lahat. Sa isip-isip niya kung hindi lamang daw dahil sa mga patakaran ng kanilang sect ay matagal na sana niyang pinaluhod si Chin Yan para turuan ng leksyon. Bigla namang sumingit ang hangal na si Lindsay para sabihing napakatapang daw talaga ng ating bida at wala na raw siyang masasabi pa sa determinasyon nito. At dahil daw doon ay siya na mismo ang papayag na pahintulutan ng ating bida na ituloy pa rin ang kompetisyon kahit na malabo naman na raw na malimpasan pa ang resulta na nakuha niya. Sa sandali namang marinig yun ni Shu Chen ay wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon pero mariin niyang ipinaalala na tatandaan niya raw ang kalapastanganan na ipinakita sa kanya ngayon ni Chin Yan. Bahagya namang kinabahan sila Chuyun at Xiaoleng sa nagiging takbo ng sitwasyon dahil batid nilang malaking gulo na naman ang pinapasok ni Chin Yan at tiyak na magiging mahirap ang kalalagyan nito kung sakaling mabigo siyang lampasan si Lindsay. Samantala habang ang lahat ay walang tiwala sa kakayahan ni Chin Yan ay nanatili naman itong kalmado at puno ng kumpiyansa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Chin Yan at agad niyang sinimulan ang kanyang plano na ilampaso ang mga hangal na walang tiwala sa kanya. Sa unang hakbang pa lamang ay agad siyang lumundag ng napakalakas kaya narating niya agad ang ika-300 hakbang na naging dahilan upang mabigla ang lahat ng naruroon. Halos lahat ng mga top genius ay nagsimula lamang sa ika-200 hakbang kaya naman walang sinuman ang nag-akalang ganito kataas agad ang mararating ni Chin Yan. Maging si Xiao Yanhe na kinikilalang top 1 genius noon ay nakaramdam na agad ng pangamba dahil ilang hakbang na lamang ay malalampasan na siya ni Chin Yan. Hindi rin nagtagal ay mabilis na narating ni Chin Yan ang ika-370 hakbang subalit sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang siyang huminto. Nang makita naman iyon ng mga hangal ay agad silang natuwa at tinakalang iyon na ang tunay na limitasyon ni Chin Yan lalo na si Xiao Yanhe na halos mabunutin ng tinek sa dibdib. Maging ang mga walang silbing disciples na kanina pa naghihintay sa kanyang pagkatalo ay nagsimula na ring magtawanan. Habang ang lahat naman ay abala sa pangungutya ay biglang yumuko si Chin Yan at kunwaring may pinupulot sa kanyang paa. Pagkatapos nito ay pabilong sinabi niya na may maliit na bato lamang na pumasok sa kanyang sapatos kaya siya napahinto. Nang marinig iyon ng lahat ay agad silang natigilan habang ang ilan ay halos masamid sa inis. Matapos paglaruan ng mga hangal ay muling nagpatuloy si Chin Yan sa kanyang pag-usad at sa loob lamang ng maikling panahon ay mabilis niyang narating ang ika-600 hakbang. Sa puntong iyon ay tuluyan na niyang nalampasan ang naging record ni Xiao Yanhe. Pagdating naman ni Chin Yan sa ika-600 hakbang ay muli siyang huminto at sinadyang lingunin ang hangal na si Xiao Yanhe. Kasabay nito ay humingi siya ng paumanhin at sinabi na hindi niya na malayang nalampasan na pala niya ito ng ganoon lamang kadali. Sa ginawang pang-aasar ni Chin Yan ay makikita na halos pumutok na ang mga ugat sa mukha ni Xiao Yanhe sa sobrang galit. Upang maibsan naman ang kanyang kahihiyan ay agad niyang sinabi na huwag munang magyabang si Chin Yan dahil malayo pa ito sa record ni Lindsay. Sumang-ayon naman agad ang ibang mga hangal at sinabing imposible para kay Chin Yan na maabot kahit ang ika-800 hakbang kaya lalong imposible na malampasan niya si Lindsay.
Nang marinig naman ni Qinyan ang mga salitang iyon ay muli na namang umandar ang kanyang pagiging siraulo kaya napagdesisyonan niyang asarin ang mga ito. Wala siyang sinabi at diretsahan niyang tinalo ng lokasyon ng ika-800 hakbang na para bang wala lamang sa kanya ang pressure ng mind-seducing ancient bamboo forest. Sa isang iglap ay matagumpay niyang narating ang lugar na iyon at muling humarap sa mga hangal. Kasabay nito ay humingi na naman siya ng paumanhin habang sinasabi na napakalapit lamang pala ng ika-800 hakbang at hindi man lang daw siya pinagpawisan para marating ito. Sa pagkakataon namang iyon ay tuluyan ng kinabahan si Lindsay gayong napagtanto niya na hindi pa gumagamit ng martial spirit ang ating bida pero walang kahirap-hirap na nitong nadikitan ang naabot niya. Bukod kay Lindsay ay nagsimula na ring magbulungan ang ibang disciples habang pinag-uusapan kung kaya nga bang lampasan ni Qinyan ang record nito. Agad namang kinontra ni Lindsay ang mga ito at iginiit na ang mga susunod na hakbang ay hindi na ganoon kadali kaya imposibleng matalo raw siya ni Qinyan. Habang abala naman si Lindsay sa pagpapaliwanag sa mga hangal ay may isang disciple ang biglang sumigaw sa sobrang pagkabigla at itinuro ang direksyon ni Qinyan. Nang marinig ng lahat ang sigaw nito ay agad silang napalingon at nakita nilang nakarating na pala si Qinyan sa ika-800 at 79 na hakbang. Sa eksenang iyon ay agad na nanigas ang mukha ng hangal na si Lindsay at nang ibaling niya ang kanyang tingin kay Qinyan ay agad siyang natigilan at hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa kabila ng pag-abot ni Qinyan sa ika-800 at 79 na hakbang ay wala man lamang bahid ng paghihirap sa mukha nito at higit sa lahat ay hindi pa rin ito inilalabas ang kanyang martial spirit. Dahil naman sa nanganganib na ang posisyon ni Lindsay ay nagsimula na siyang magsisigaw upang guluhin ang konsentrasyon ni Qinyan. Subalit taliwas sa kanyang inaasahan ay mas lalo pang ginanahan si Qinyan sa kanyang ginagawa dahil sa kanyang paningin ay napakasarap pagmasdan ang mga hangal na nakanganga sa sobrang pagkabigla. Habang pinagmamasdan ng sitwasyon ay lalo pang nababalot ng pangamba si Lindsay kaya hindi na niya napigilan ang sarili na pakawalan ng kanyang aura upang pakalmahin ang magulong damdamin sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali ay muli na naman siyang nagsalita at walang tigil na ipinahayag sa harap ng lahat na imposibleng makatapak si Qinyan sa ika-900 hakbang dahil kinakailangan umano ng isang napakalakas na martial spirit upang magawa iyon. Ayon pa sa kanya na tanging mga kagaya niya lamang na nagtataglay ng pambihirang martial spirit ang may kakayahang maabot ang ganoong taas. Kaya naman sigurado siyang doon na raw magtatapos ang pag-usad ni Qinyan. Marami naman sa mga disciples ang agad na naniwala lalong-lalo na nang suportahan pa ni Hulong ang pahayag nito. Ipinaliwanag ni Hulong na ang dahilan daw ng kanyang pagkatalo kay Lindsay ay sa kadahilan ng walang kakayahan ang kanyang martial spirit na pakalmahin ang kanyang isipan. Nang marinig ni Qinyan ang mga kahibangan ng lahat ay hindi niya maiwasang mapatawa at sa kanyang isip ay kahit ilang ulit pa niyang sampulin ang mga ito ng katotohanan ay palagi silang nakakahanap ng dahilan upang takasan ang realidad na mas mahina sila kumpara sa kanya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Qinyan at muling nagpatuloy sa kanyang pag-usad patungo sa dulo ng mind-seducing ancient bamboo forest. Sa pagkakataong ito ay nais niyang tuluyang wasakin ang paniniwala ng mga hangal kaya nagpasya siyang huwag gamitin ang kanyang martial spirit hanggang sa marating niya ang ika-900 at 79 na hakbang. Gayunpaman ay makikita na nagsisimula na rin siyang makaramdam ng hirap at batid niyang iyon na ang sukdulang limitasyon ng kanyang katawan kung hindi niya gagamitin ang kanyang martial spirit. Sa puntong iyon ay tuluyan na niyang nalampasan ang lahat ng mga hangal na nauna sa kanya at winasak ang kanilang paniniwala tungkol sa mind-seducing ancient bamboo forest. Pero akala ng lahat ay doon na magtatapos ang kompetisyon ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang lumingon si Qinyan sa karamihan at malakas na sumigaw. Inutusan niya silang imulat ng mabuti ang kanilang mga mata dahil masasaksihan nila ang isang alamat na tatatak sa kasaysayan ng Mystic Spirit Sect. Sa harap ng lahat ay ipinahayag niya na susubukan niyang marating ang ika-1,000 hakbang ang isang bagay na hindi nagawa ng kahit sinong disciple sa buong kasaysayan ng kanilang sect. Nang marinig naman iyon ni Shu Chen ay agad siyang nagulat at hindi na napigilan ang sarili na balaan si Qinyan. Malakas niya pang inutusan itong tumigil dahil napakadelikado daw ng balak nitong gawin. Ipinaliwanag niya na kahit ang mga nagtataglay ng 10th grade yellow rank martial spirit noong nakaraang mga taon ay nabiguring maabot ang ika-1,000 hakbang at karamihan sa mga ito ay namatay sa loob ng mind-seducing ancient bamboo forest. Subalit kagaya ng dati ay hindi pinansin ni Qinyan ang mga babala sa kanya dahil hindi siya kailanman naging uri ng tao na sumusunod lamang sa sinasabi ng iba. Bilang isang martial artist ay mayroon siyang sariling paninindigan at tanging ang kanyang puso lamang ang kanyang pinakikinggan. Bago naman ipagpatuloy ang kanyang pag-usad ay tuluyan ng inilabas ni Qinyan ang kanyang divine battle spirit at sa sandaling lumitaw ito ay agad na yumanig ang buong paligid. Buo ang kanyang desisyon na tahakin ang landas pasulong kahit pakapalit nito ang pagkawasak ng kanyang katawan o maging ang sarili niyang buhay. Isang malakas na sigaw ang umalingaw mula kay Qinyan habang ipinapahayag na siya ang nagmamay-ari ng pinakamalakas na martial spirit sa buong mundo at sa kanyang pananaw ay walang karapatan ang isang maliit na bamboo forest upang hadlangan ang kanyang determinasyon. Kasunod nito ay marahan niyang itinapak ang kanyang paa pasulong at kasunod nun ay narating na nga niya ang ika-1,000 hakbang na hindi pa nararating ng kahit sino man.
Sa kaparehas naman na oras ay biglang sumabog ang isang napakalakas na berdeng liwanag mula sa kanyang katawan at ang liwanag na iyon ay parang isang araw na bumagsak sa gitna ng kagubatan. Agad nitong nilamon ang buong paligid at maging ang mind-seducing ancient bamboo forest ay nagsimulang manginig na parabang hindi nito matanggap ang nangyayaring himala. Samantala ay walang sino man ang makadilat ng kanilang mga mata dahil sa sobrang tindi ng liwanag kaya naman puro katanungan na lamang ang nasambit nila. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti ring humina ang malakas na berdeng liwanag hanggang sa tuluyan itong naglaho sa lugar. Nang muling lumino naman ang paningin ng lahat ay agad nilang ibinaling ang kanilang tingin sa lokasyon ni Chinyan at sa kanilang nasaksihan ay sabay-sabay silang napahinga ng malalim sa sobrang pagkabigla. Hindi lamang dahil buhay na buhay pa si Chinyan kundi dahil nakatayo pa rin ito ng tuwid sa mismong ika-1,000 hakbang. Ang higit pang nakapagpayanig sa kanilang mga puso ay ang katotohanang umangat din ang cultivation ni Chinyan kaya naman naging isang ganap na itong 8th layer body tempering realm, sa pagkakataong yun ay tuluyan ng nawasak ang lahat ng pagdududa at pangungutya ng mga hangal dahil isang bagong alamat ang isinilang sa harap mismo ng kanilang mga mata.